Hey, what's up mga kabowlers, maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa delikado nga na mag-request na ng trade si Zion Williamson sa Pelicans, at ang balita patungkol kay Daniel Gafford sa GSW. Tara na at pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hotshots. Una nga muna tayong ako mga kabowlers sa balitang maari na ngang mag-request ng trade si Zion Williamson sa Pelicans. Well, para nga po sa kaalaman ng lahat, bukod nga po mga kabowlers, sa mga worst team ngayon, isa nga sa napapabilang dito yan ay ang team ng New Orleans Pelicans. Kung susumadahin nga natin, kahit nga po ginawa na nga ng Pelicans magpakawalan ng mga importanteng player para lang makakuha sila ng mga bago na inaasahan na makakatulong kay Zion Williamson, ay hindi rin naman nga ito nag-click para sa kanila. Kasalukuyang nasa ibaba nga sila mga kabowlers ng standings, at literal na malayong malayo ang bilang ng kanilang panalo kumpara sa kanilang talo, kumbaga mga kabowlers worst team din nga po na tinatawag. Dahil nga sa ganyang sistema ng Pelicans, dito na nga po mas umiinit ang balita na maari na nga daw mag-request ng trade itong si Zion Williamson dahil matagal na rin naman nga itong nasa Pelicans pero hindi rin naman umuusbong ang kanyang career sa Pelicans. In short, sobrang nasasayang lang nga po ang kanyang talento, kaya hindi na rin malabo na mag-request na ito ng trade sa Pelicans, na kung susumadahin nga natin mga kabowlers mas kailangan niya na ito, dahil na rin naman sa matagal-tagal na rin naman nga siya sa Pelicans walang napuntahan. Samantala pumunta naman tayo mga kabowlers sa balita patungkol sa kukunin na nga daw ng Warriors si Daniel Gafford. Well, alam naman nga natin sa ngayon, na available na nga ngayon sa trade market itong si Daniel Gafford, dahil sa hindi na nga gaanong maganda ang performance ng kanilang team. Kumbaga kinakailangan na nga ng Dallas Mavericks na magbitaw ng mga player upang mabago ang kanilang sistema kahit papano. Since isa din nga po ang Warriors sa nakakaranas ng pagkaulila sa isang mataas na centro literal na mayroon na nga pong mabubuo na transaction dito. Dahil nga sa hindi naman nga gaanong mataas sa market ang value nito ni Gafford, hindi na nga po mga kabowlers, kakailanganin ng Warriors na magsakripisyo ng malaking assets para tumapat sa kontrata nitong si Daniel Gafford. Kung sakasakali man nga po na makuha ito ng Warriors ngayon ay hindi nga po malabo na magkaroon nga ng improvement sa Warriors dahil bukod nga sa tangkad nito malaki din nga ang magiging pakinabang nito sa depensa at sa opensa dahil sa mga easy basket play ni Steve Kerr. Kaya kung susumadahin nga natin mga kabowlers, magiging win-win situation ito para sa Warriors kapag nagkataon na mapapayag nila ang Dallas Mavericks sa kanilang mga offer. So yun lamang mga kabowlers, yan lang na muna ang pag-uusapan natin ngayon. Pindutin nyo na ang subscribe, and hit nyo na rin ang notification bell sa mga susunod na updates sa mundo ng basketball. Again, this is Basketball Hotshots. Thanks for watching.